Grabe, ang init. Pinas pa ba to? Halo-halo! Ano, tara? Grabing init yan. Climate change yarn? Maraming buhay ang binawi ng bagyong Pino. Ang climate change ay ang pagbabago ng klima. Ito ay ang tumutukoy sa mga pangmatagalang pagbabago ng mga temperatura at pattern ng panahon. Ang ganitong mga pagbabago ay maaaring natural dahil sa pagbabago ng aktibidad ng araw o malaking pagsabog ng bulkan. Hindi lang yan, pati na rin ang mga aktibidad ng mga tao ang pangunahing dahilan ng pagbabago ng klima. Isa na rito ay ang pagkasulog ng mga fossil fuel tulad ng carbon, langis at gas. Kabilang sa mga consequences ng pagbabago ng klima ay ang matinding tagtuyot, kakulangan ng tubig, matinding sunog, pagtaas ng level ng dagat, pagbaha, pagtunaw ng yelo sa polar, mga sakuna na bagyo at pagbaba ng biodiversity. Nakakaapekto ito sa ating edukasyon, transportasyon, kalusugan, kakayahang magtanim ng pagkain, pabahay, kaligtasan at trabaho. Bilang isang kolehiyo, batid ni Precious ang responsibilidad na tangan-tangan niya sa araw-araw, lalo na't malayo siya sa nakalisnang tahanan. Gigising ng maaga, maghahabol ng oras, at sisikaping makasabay sa takbo ng buhay. Ngunit sa panahon ngayon, may isang hamon na hindi kayang kontrolin ng kahit na sino estudyante. Ito ay ang patuloy na pagbabago ng klima. Paano nga ba naaapektuhan ng patuloy na pagbabago ng panahon ang kanyang pag-aaral? Gising ang haring araw at gising na rin ang estudyanteng si Precious. Handa niya ng simulan ang panibagong araw. Ano ba yan ang ingay? Mama, may interview po tayo ngayon. Meron ba? Ay, sige, ulit. Sige po, 3, 2, action! Gising ang haring araw at gising na rin ang estudyanteng si Precious. Handa niya ng simulan ang panibagong araw. Ano ba yan? Ang daming gagawin. Huwag na lang kayo pumasok. Eme! Get ready with me, guys! Aming tanging ina! Mahal namin siya! Mula nang mabiyuda sa tatlo kong papa, pati maging ama, ay pinapilan ko na sa anak kong sandusena. Diyos ko po Get ready with me, guys! So, huwag yung kakalimutan mag-apply ng sunscreen. Alam niyo ba, sobrang init. So, alam niyo ba, sobrang mahal ng gas ngayon. Kaya ang above nito ay maglalakad na lang. Syempre hindi, no? Sayang naman ang makeup ko, maglalakad na lang. Apply na ng sunscreen. mula nang mabiyuda sa tatlo kong papa, pati maging ama, ay pinapilan ko na sa anak kong sandusena. Diyos ko po, nakakaloka ang maging tanging ina. Ang Pilipinas ay madalas makaranas ng bagyo at malalakas na ulan. Dahil dito, nagiging delikado o hindi madaanan ng mga kalsada. Kaya naaantala ang biyahe at nahihirapan ng mga tao makapasok sa trabaho, sa paaralan at maging sa mga ospital. Dahil mahalaga ang transportasyon sa pang-araw-araw na buhay, ang mga abalang ito ay may malaking epekto sa ating kabuhayan at sa gawain ng mga tao. Nagiging mas limitado ang transportasyon sa panahon ng matinding lagay ng panahon. Ang mga jeep, bus at tren ay minsang nababawasan o humihinto ang biyahe para sa kaligtasan. Dahil dito, maraming commuter ang naiiwan o napipilitang maghanap ng ibang paraan para makabiyahe.
Anong magkano po? 25 na iha, nagmahal na gasolina eh. Ha? 20 lang kahapon ah. Ay, ganun talaga iha. Naghanap buhay lang din ako para sa pamilya ko. Ah, estudyante po. Habang patuloy ang pagtaas ng temperatura, tumataas din ang presyo ng mga pangunahing pangangailangan ng mga tao. At kabilang na dito ay ang transportasyon. At para sa isang estudyante, bawat dagdag na piso ay may katumbas na sakripisyo. Sa araw-araw mong biyahe, ano ang pinaka-nahihirapan ka? Unang-una, syempre, yung gastos. Kumbaga, lalo na ngayon, sobrang taas ng bilihin. Pangalawa, yung init. Kumbaga, hindi mo ma-predict yung panahon, pabago-bago kasi minsan uulan, minsan uinit. Kumbaga, yun yung pinaka-nahihirapan. Sa tingin mo, paano ito nakakapekto sa pag-aaral mo? Ay, sobra siyang nakaka-apekto. Kasi syempre, pagpasok mo pa lang, dahil sa sobrang init, kumbaga, pagod ka na, hindi pa nagsisimula yung klase, pagod ka na, tapos yung init ng panahon, yung mga estudyante, minsan hindi sila comfortable sa loob ng klase. Pagdating sa silid-aralan, hindi dito natatapos ang hamon. Sa halip na komportableng lugar ng pagkatuto, nagiging pagsubok ang matinding init para sa konsentrasyon ng mga estudyante. Oops! Uy, pre! Mamaya tayo ah! Aray, Mamaya tayo! Wow, ang init! Grabe! Na para bang oven dito? Na para bang... OMG! There's no electric fan or AC here. Di ba siya naiinitan? don't worry, bestie. May solusyon tayo dyan. Introducing Mini Electric Fan. Mura na, nakaka-fresh pa. Kaya don't miss out. At na-check na sa Yellow Bandera. Whoops, kitty, whoops, every time I see you. Whoops, kitty, whoops, I want to know you. Whoops, kitty, whoops. Okay pa ba kayo? Ganyan po ba ang boses na nagtatanong, ma'am? Hindi na rin po namin alam, ma'am. Sa sobrang init po kasi baka dito na matuloy yung swimming namin. Dahil sobrang init nga po, nakaganto na po ako, ma'am. Class, listen. Sige, quickie lesson muna tayo ngayon bago kayo matunaw dyan. X equals sine, theta, and dx natin ay cosine, theta. Sa ganitong kondisyon, ang simpleng pakikinig ay nagiging hirap at ang pag-unawa ay lalong nagiging komplikado. Pre, pwede nga ako niyang iniinom mo. Inuubo ka ha, baka mawa ka. Kinahangin to, sobrang init na ng singaw. Di na kaya ng paypay. Girl, ano nangyari sa'yo dyan? Ito, Pilipin. Ayaw nang makisama ng utak ko eh. Ano ba yung kalimpyerno? Yanong banas ay bagigan na rin. Ang heat waves ang isa sa pangunahing dahilan ng pagsasara ng paaralan. Ito ay nakakaapekto sa 118 milyon na estudyante. Noong nakaraang taon ayon sa datos. Noong Mayo taong 2024, umabot sa 47 degrees Celsius ang init sa ilang lugar sa South Asia. Ito ay delikado na maaaring magdulot ng heat stroke sa mga bata.
dahil sa matinding init, bagyo at iba pang epekto ng climate change. Nasisira ang mga paaralan, naantala ang pagpasok at nagiging hindi ligtas ang pag-aaral. Nakakaapekto rin ito sa konsentrasyon ng memorya at kalusugan ng mga estudyante. Nakakaranas nga ang Lokban, Quezon ng localized suspension ng face-to-face classes dahil sa mga issue na may kinalaman sa klima. Ang mga pagkangambalang ito ay kadalasang nagpipilit sa mga paaralan na lumipat sa online o modular classes. Ngunit dahil sa mahinang internet o kakulangan ng gadgets, nahihirapan ang maraming estudyante, lalong-lalo na sa mga nasa rural na lugar. Habang tumitindi ang init ng panahon dahil sa climate change, mas nararamdaman ito sa araw-araw na pamumuhay ng mga estudyante. Sa bawat oras na pinupugol nila sa loob ng paaralan, dala nila ang hindi lamang pagod, kundi pati ang hirap na dulot ng matinding init. Makikita natin kung gaano kaapektado ang kanilang pag-aaral. Ang pakaramdam na hindi komportable ay nakakababa ng focus at pagkatuto ng isang estudyante. Hindi lang ito nakakaapekto sa edukasyon, kundi pati na rin sa kalusugan, kalikasan, at pamumuhay ng marami sa atin. Hindi man natin gano'n napapansin, pero sobrang laki ng impact nito sa atin. Oh my God, guys! Hindi ako tumakbo pero hinihingal ako dahil sa sobrang init. Feeling ko mahihimatay na ako anytime. And I think, I'm gonna die! Nasa langit na ba ako? Okay ka lang ba? Okay lang. Ouch, kuya! Nung kuya ka dyan. Ewan ko nga sa'yo, Mars. Init lang yan. Bye naman. Bakit? Sa paglipas ng isang buong araw, hindi pa natatapos sa pagpasok sa paaralan ang responsibilidad ni Precious Patimbakal. Sorry, ang tagal gawa. Nagpalit kasi ako ng damit eh. So yun, pag uwi ko, syempre, dahil nagdodorm ako naglilinis, naglalaba, naguhugas. Kumbaga yung mga gawaing bahay, ginagawa ko pa. Imbis gagawin ko na yung gawaing school, hindi ko magawa kasi kulang sa oras. Tapos yung landlord ko pa, napaka-strict. Kailangan ganitong oras, patay na yung ilaw. Kasi sayang daw sa kuryente. Eh, mag-aaral na ako. Paano makakapag-aral kung kailangan patayin yung ilaw, di ba? Ma'am, kalma ka lang. Chill. Okay, ma'am, sorry. So, paano ka nag-aaral? Siyempre, ma'am, bumili ako sa TikTok. Super affordable and super tibay. So, check, ma'am? Sige, check mo. Ay, ang liwanag! Yes, yun ang ginagamit ko. Yeah. Yan ang ginagamit ko. Nag-iiba mo pa yung ilaw niya. Yes, 3 ano yan. Merong warm, cool tone, tapos merong super... Pang makeup ata. Yeah. Pag-aral din yan, syempre, as a student na masipag mag-aral. Hi guys, so samahan niyo akong mag-aral. A few moments later. Ma'am, gising po. Di ba po nag-aaral po kayo? Ay, nag-power nap lang, ma'am. Ito na, promise mag-aaral na ulit. A few moments later. Ma'am, di ba po nag-aaral po kayo? Nag-aaral ako sa... Ma'am. Tapos na po ba kayo mag-aral? Tapos na po. Hindi mo naman kailangan pagurin sarili mo para mag-aral. Kaya mo, ito pinapagod sarili ko para mag-aral. Bye! Good night! Hi guys! So samahan niyo ako ngayon sa event namin na tinatawag na iCup Cup. Kahit sobrang init, go! Laban na yan! Oh my God!
tingnan mo, pawis na pawis ka na. Pero parang nanghihina ka. Oo, ito yung palang tubig. Alam mo na napakainit, kasi hindi ka man lang nagdala ng tubig. Alam mo, nakaka-dehydrate ka. Mamaya may stroke ka pa. Tama. Water boy ka pa naman. Sinong waterboy? Nagpasab lang ako, lala mo. Sige, sabi mo. Dahil sa matinding init, ang katawan ng tao ay nahihirapang isaayos ang kanyang temperatura. Maaaring magdulot ito ng dehydration, heat exhaustion, at ang mas malala pang kaso, heat stroke. Parang hindi na normal to. Nakumaglada ka. Oo, pero parang... Ang mga sintomas tulad ng pagkahilo, panghihina, labis na pagpapawis, at pagsusuka ay isang senyales na ang katawan ay sobrang naiinitin. Sa panahon na nakakaranas tayo ng climate change, ang kalusugan ng bawat isa ay mas lalong nagiging mahina, lalo na sa mga kabataang patuloy na lumalaban araw-araw. Ang pagbabago ng klima ay hindi lamang isang issue sa kapaligiran. Isa rin itong pangunahing hamon sa kalusugan ng publiko. Ito ay gumaganap ng mahalagang papel upang mapigilan ang mga sakit, protecting vulnerable groups, and building resilient communities. Una ay ang physical health effects. Ito ay ang pagtaas ng mga sakit na may kaugnayan sa init. Patuloy na tumataas ang temperatura sa mundo. Mas nalantad ang mga tao sa matinding init at mga heat wave. Ito ay maaring humantong sa pagkapagod sa init, heat stroke, dehydration, panghihina, paglala ng mga sakit sa puso at baga. Pangalawa ay ang spread of diseases. Dito ay pinapataas ang pagkalat ng mga nakakahawang sakit. Ang mas mataas na temperatura at pagdami ng ulan ay nagdudulot ng mas magandang kondisyon para dumami yung mga lamok, langaw at iba pang taga-pagdala ng sakit. Pinapataas nito ang mga sakit tulad ng dengue fever, malaria, chikungunya, and Zika virus. Pangatlo ay ang mental health and community well-being. Kasama rin sa public health and mental and emotional well-being at ito ay maaaring magdulot ng stress, anxiety, trauma, depression, post-disaster psychological distress. Pinapataas ng pagbabago ng klima ang dalas at tindi ng mga kaganapan sa matinding lagay ng panahon na nagdudulot ng malubhang panganib sa kaligtasan ng tao. Upang maiwasan ito, kailangan ng tamang paghahanda at mga safety measures mula sa mga individual, komunidad at pamahalaan. Layunin nito na maprotektahan ang buhay, mabawasan ang pinsala at mapabilis ang pagbangon pagkatapos ng sakuna. Una ay ang heat safety measures. Mahalagang bawasan ang pagkakalantad sa matinding init. Ang mga inirerekomendang pamamaraan sa kaligtasan ay kinabibilangan ng mga sumusunod. Una, pag-inom ng maraming tubig para manatiling hydrated. Pangalawa, pag-iwas sa mga outdoor activities kapag sobrang init. Pangatlo, pagsuot ng magaan at preskong damit. Pang-apat, pananatili sa ilalim o lugar na may maayos na hangin. At panglima, pag-check sa mga vulnerable tulad ng matatanda, bata at buntis. Pangalawa ay ang disaster preparedness at emergency planning. Narito ang ilan sa mga dapat gawin.
Una ay paghahanda ng emergency kit katulad ng pagkain, tubig, gamot at flashlight at mga baterya. Pangalawa ay ang pag-alam sa evacuation routes at mga ligtas na evacuation centers. Pangatlo ay pagsunod sa mga early warning systems at mga weather advisory. Panghuli ay ang pagsasagawa ng regular na disaster drills sa mga paaralan at komunidad. Lamang ito sa mga hakbang upang mabawasan ang epekto ng climate change. Hindi sapat na alam lang natin ang panganib. Kailangan natin ng konkretong paghahanda at malawakang impormasyon upang maging ligtas ang bawat komunidad. Tandaan natin, ang isang matatag na sistema ng kaligtasan ay hindi lamang para sa oras ng sakuna, kundi para sa pangmatagalang kalusugan at katatagan ng bawat isa. Sa kasalukuyan, patuloy na lumalaban sa hirap ng buhay, hindi lang si Precious, kundi ang tulad ng mga mag-aaral, pinagsasabay ang pag-aaral at pakikipagsapalaran para lamang mabuhay. Kasabay pa nito ang mga hamong dala-dala ng pagbabago ng klima na patuloy na nararanasan at nagpapahirap sa ating lahat. Walang aksyon o solusyon, mahabang pasyon lang ng hiya.